Before Airbit, I'm a humanitarian worker, and one of my specialization or expertise is on emergency response. Ako po ay isang dating collector dito sa aming lugar, and I end up working on Lazada as an inventory staff. Last 2014, amo tong pinaka-worst nga natabo sa life ko. Wala ko ga-expect nga mabungguan ako na utod ang tiil ko. Abi ko, hindi na ako kabangon. June last year, I am a freelance virtual assistant, community organizer, / online reseller. Isang una, maghambal kita nga ang luxurious gid ang imong life. Dapat grabe kid. Inaya kong magdaog ka na sa loto, amo na hambal nila mo, or mamana ka na sa kung sino na nga foreigner or whatsoever. 2 years ago, nagtitinda ako ng kakanin sa eskwelahan. Tapos, naglibot ako sa barangay namin pag walang klase para suportahan ang aking pamilya. My mom is a single mother. Naluoy gid ko siya sa do. Muna nga nag-come up ko nga gusto ko siya buligan. I was a chief engineer for 2 years and 11 years on board. So sobrang hirap sa part ko na lumalaki yung mga bata. Ako lang mag-isa, wala siya. Working as a nurse in Riyadh for 4 years. Working abroad is very difficult since you are away with your family. My mom is into dialysis for almost 2 years, so I really have to work hard. And I need to be away from my family just to earn the money that they need. I've been through with a lot of businesses, but every time I grow, I fall. As teacher, kumbaga, pila lang ang salary nga gina-income namon. Kinahanglan ginamon mangutang para nga makabulig sa pamilya namon. As a school principal sa saka government school, ang akong sweldo is not enough for our daily needs. I was a singer by profession and singing in a night out gig for 500 pesos a night. June last year, I'm struggling with my financials, especially yung anak ko ay will be going through an eye operation. So, ang problema ako sa money, which ay nag-loan ako sa amon co-op. But I decided to put it in Airbit first. So, nung dumating sa Airbit, hindi na ako nagdalawang isip. Nag-start talaga ako. But the very first negative na tao na sinabihan ko is, of course, Kenneth. Nung una, yung pagsabi niya sa akin, syempre nagalit ako kasi marami na akong pinagdaanan na MLM or networking companies. Yun, tiningnan ko and then nag-research sa YouTube, sa Google. It just took me 3 hours to decide. That was the first time that we had a major fight about Bitcoin because I trust my best friend more than my sister. So that's why I'm very negative, and then I told her that, please Rodeline, don't invite my sister about that business because I know that negative that is scam. I'm one of those skeptics who never, in a way, believe that there can be money in Bitcoin or anything can be traded using Bitcoin. Sabi ko sa mama ko, Ma, walang-wala tayo ngayon. Ano yung gagawin natin para magkameron? Nakipagsapalaran ako, pumunta ako ng Iloilo. Luckily, nang nandun na ako, may naniwala sa akin. Sabi nga niya, actually Rex, hindi ako naniwala sa'yo noon. Naawa lang. Kag sang start nga to, hindi ko na malipatan, do medyo tama ikabuday. Amo mga niyang bako sa iban, sa ko nagyan ko yung 99% rejection, tapos 1% lang idyang gabati sa akon. I'm allergic to MNLs, but when they say that there's no pressure in inviting people, so what I did was, I invited myself. An office mate of mine introduced Airbit to me, and I had a lot of hesitations. I had a lot of overthinking, a lot of overanalysis. But the bottom line here is, when I joined the organization, I never had regrets whatsoever. The only regret I had is I joined Airbit 8 months after he introduced me to the club. So as teacher, ang kitawan mo 1 year.
ko 2 years, diriya sa kay Orbit Club. Sa hindi magpati, hambalon kanila nga buang ka. Ang sa 1 year mo nga sweldo as teacher, kitaon mo diri, sobra pa sa isa ka bulan. Sobranti katama ang kitaon mo. So, usang time na nakita ko, sili ko seryoso ko siya, ape. Saging seryoso ko siya, gitrabaho ko siya. Actually, na-amaze ako kay sa result nga nabaton ko for 3 weeks. I earned sang wala ko gana-expect. Gusto ko makabakal pag isang salakyan, yung gusto ko magpatindog sa balay, gusto ko magkadto sa abroad. So tanan-tanan ina natabo tungod kay Airbit Club. After that, sa na-affiliate kami kay Airbit, nagbago na nga amon pagpangabuhi. From ordinary, kumbaga nagiging extraordinary kami kay tungod kay Airbit. Diri ko lang na-experience ang ginatawag na financial freedom. So it's a big help for your husband din. Kasi yung kumikita siya, kumikita ka rin. Unlike before na plain housewife lang talaga ako, na naka-onboard siya, yung sweldo niya lang talaga yung inaasahan namin. So I gave Airbit Club actually 6 months. If I cannot get triple what I earned before, I'm done with Airbit Club. But you know what? After 3 months by doing the business full-time, I was able to get my income more than 3 times in just 1 day. I've been with my mom for 4 weeks that she's been lying. I've been with her, I don't do anything, but still, Airbit gives me that daily earnings, so passive that I don't really need to work at all. Comes December, just 3 months after I joined, I already have my own restaurant. I have a goal why I work abroad, but working with Airbit Club for 5 months, I now achieved my goals in life. So I'm so proud. My trophies are my downlines. I'm so glad that I've seen, it gives me satisfaction to see people happy, smiling, and I have changed a lot of lives through Airbit. That time, though hopeless ako sa business ko, sang nag-abuti ning opportunity sa akon, grabe gid, amazing. Actually, abig extra income lang. Gali hindi na ya extra income ang nag-abot sa kabuhi ko. Main source na gid gali ini. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala pag nasa Airbit ka, ganito pala kalaki talaga ang kinikita mo. Dito ko naramdaman na kumikita na ako ng milyon gali, hindi ko alam. I've been retired a year ago, but I'm not tired. When I was in California, I've been working for 35 years. You think I am already rich? No. I didn't earn millions in California, but in the Philippines, I earned already millions by joining Airbit Club since July. And thank you. Honestly po, ganun. Mas malaki na yung kinikita ko na nandito ako kaysa sa kanya. Pero galing sa kanya yung pera na yun. Siya yung kapitalista. In behalf of all the housewives out there, I am your living proof that when we do business in Airbit Club, we can be an extraordinary. I've been selling properties for my entire life, like more than 18 years. When I joined my previous company, the first company, real estate, I wasn't able to purchase a single parcel of land. 1 year at Airbit, I was able to purchase at least few properties, one beachfront, Mountain View, which is a tourist attraction in Siquijor. Thanks to Airbit Club, thanks to Bitcoin, I was able to acquire 1 brand new house and lot, 2 brand new vehicles, and not less than 10 multi-millionaires in Region 8, in Region 6, and in Metro Manila. Oh, ngayon, simpleng buhay na lang kami. Simple life. Yung pipili ka ng damit, kakain ka, hindi ka tumitingin sa right side. Dito ka tumitingin sa left side ng menu. Yung ganun. One thing good about Airbit, for me, it's very, very empowering. I really love to see people experience financial freedom because that's also my advocacy. And one thing I want to advocate also is generosity. We have to reach out. We have to support our organization. Those who are still surviving and thriving, we have to support them. So that's why I go around the country on my own expense to support my group.
because that's my one way of thanking them for this. Kung nakaya ko na isang inventory staff worker dati, naging collector dati, nakaya ko na isang undergrad dati, kayang-kaya mo rin. So, don't stop dreaming. See you at the top. God bless. No regrets with Kahapon, inyong natunghayan dito sa C-News ang tungkol sa Bitcoin o cryptocurrency. At ngayon naman, alamin natin sa ikalawang serya ng special report ni Roderick Mendoza kung paano kumikita ang isang Bitcoin miner. Isa sa pwedeng pagkakitaan sa Bitcoin ang tinatawag na Bitcoin mining. Ayon kay Miguel Cuneta na co-founder ng Satoshi Citadel Industries, may tutulad ito sa trabaho ng isang teller sa bangko. Pwedeng mag-umpisa ang isang Bitcoin miner gamit ang isang ordinaryong desktop upang makapagproseso ng mga Bitcoin transactions. Bilang kapalit, lilikha ang proseso ng mga bagong Bitcoin bilang bayad sa serbisyo. Ayon sa nakausap naming cryptocurrency miner na tumanggi ng magpakita sa kamera, pwedeng kumita ng 60,000 pesos sa isang buwan ang isang bagito lamang sa ganitong larangan. Mas marami at mas mabilis ang computer, mas malaki ang pwedeng kitain. Pero hindi ito ipinapayo ng mga eksperto. Kumbaga, hindi siya advisable na gawin ngayon kasi yung Bitcoin mining malakas kuryente. You have to have maraming computers na umaandar at the same time. And mahal yung kuryente sa Pilipinas, di ba? Sa isang sulok naman ng Metro Manila, nakilala namin si alias Alice, isang ordinaryong may bahay at lola. Nagkasakit siya at nang gumaling ay hindi na bumalik sa trabaho. Gamit ang cellphone at laptop, maliit na anya ang 100,000 pesos na kita sa Bitcoin sa loob ng isang buwan. Ang Bitcoin naman talaga, maganda ang kita, basta alam mo lang. Pero bago siya kumita sa Bitcoin at cryptocurrency trading, 3 beses muna siyang na-scam. Tumataginting na 50,000 pesos ang nawala sa kanya. Pero sa halip na sumuko, inaral niya ito at inalam ang pasikot-sikot ng proseso. Bago makapag-trade ng Bitcoin, kailangan ng tinatawag na digital wallet gaya ng coins.ph. Dito magdedeposito ng pera upang makabili ng Bitcoin sa cryptocurrency wallet gaya ng free wallet. Kapag may Bitcoin na, pwede nang pumunta sa mga website gaya ng Bitrex at Coin Exchange upang makipag-trade. Sa mga website na gaya nito, maaaring bumili at magbenta ng iba't ibang mga coins. Para kay Alice, mas magandang bumili ng mga bagong labas na coins dahil mura ito. Tinatawag na ICO o Initial Coin Offering ang paglabas ng bagong mga coins. Kapag nakabili ng coin, hihintayin lamang na tumaas ang halaga nito bago ito ibenta o ipalit ng ibang cryptocurrency. Unang binili ko is yung Regal Coin. Yung Regal Coin, nabili ko yun ng yung sa 50 coins nga, nabili ko siya ng $50. So, $2.5 lang yun. Tapos, nag-$10 siya, nilend ko yung 50 coins ko. 50 times 10, so nagiging $500. So, 25,000 yun in pesos. Yun na naging capital ko. Yun, yung sa, naging na siya, umabot na siya ng 63,000, di ba? Kasi sa capital ko. Naging 25,000 na yung ko, monthly niya. 25,000, mahigit ganun. Sa lang yun, Regal Coin lang yun. Ang siste, mas maraming klase ng coin na papasukan, mas malaki ang pwedeng kitain. Pero hindi ibig sabihin na may bagong coin ay agad na itong susunggaban. Dahil ang iba rito, lokohan o scam din naman. Sa ICO kasi sir, hindi mo masasabi, meron iba din na scam sa ICO. Ang daming coin ngayon naglalabasan, kaya ingat din.
Hindi basta-basta, may ICO, bili ako. May ICO, nabili ako. Hindi ganun. Risky sa walang alam. Kasi, lalo nga sunggab ka lang ng sunggab, hindi mo naman pala alam yung pinasok mo. Nakadepende sa supply at demand ang halaga ng mga cryptocurrency. Ibig sabihin, maaari itong sumipa o bumagsak anumang oras. Kaya't payo ng mga eksperto, aralin munang mabuti bago ito pasukin. Pag-aralan mo na talaga. And marami naman dyan mga resources online. Ngayon, yung mga kaibigan nyo na lumalapit sa inyo, tapos sinasabi, bigyan nyo kami ng pera, kikita ka ng 1% per day, sasabihin ko na, kalokohan yun. Kung susumahin, malaki ang kikitain sa Bitcoin at cryptocurrency trading, pero ingat din dahil sa ganitong mabilis ang kitaan, hindi nawawala ang lokohan. Si Bitcoin hindi scam. Ang tao ang nang-i-scam. Meron kasing mga tao na mapagsamantalay. Isa sa bentahe ng Bitcoin ay pwede itong magamit na pambayad o pambili saan mang panig ng mundo nang hindi na dumadaan sa bangko.